Ang paninindigan ay kakayahan ng mga taong tunay na nagmamahal at may malalim na paniniwala sa pag-ibig na hindi magagapi ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama na Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay standing. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, pagkatapos ng pagdiriwang ng Linggo ng Pentecostes na sinasabit itinuturing natin na birthday of the Catholic Church, yung araw o yung Lunes pagkatapos ng linggong yon ay itinalaga ni Pope Francis bilang kapiyastahan ng ating mahal na inang si Maria sa titulong Ina ng Simbahan, Ina ng Iglesia, Mother of the Church. Bakit? Bakit meron ganung titulo na ibinigay kay Maria? Tulad ng aking nasabi before na ang mga titulo ng ating mahal na ina ay palaging nakaugnay kay Jesus. Always in reference to Jesus. Dahil walang saysay kung si Maria ay hindi kaugnay ni Jesus. At hindi mapaghihiwalay ang puso ni Maria sa puso ni Jesus. Kaya nga all the titles of Mary is actually about Jesus. Kasi nakasentro ang buhay ni Maria kay Jesus. Kaya yung title na Mary, Mother of the Church is not actually about Mary. Primarily, itong title na ito is about Jesus. Si Jesus. Si Jesus, ay ang ating tagapagligtas, ang nagsimula ng simbahan. At isa sa katuruan ng ating simbahan na ang simbahan ay ang mystical body of Christ. Ang mistikong katawan ni Jesus. At dahil ang simbahan ay mystical body of Jesus, of Christ, si Maria ay ina ni Jesus,
So it is just right and proper na tawaging ina ng simbahan si Maria dahil si Maria ay ina ni Jesus at ang simbahan ay mistikong katawan ni Jesus. Di po ba? Napaka simpleng logic. If the church is the mystical body of Christ and Mary is the mother of Jesus Christ, and therefore Mary is the mother of the church. Pero tingnan natin sa mas malalim na pagtingin dito sa ating ebanghelyo. Narinig po natin yung tagpo sa Kalbaryo na kung saan habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, nandoon at nakatayo sa paanan ni Jesus si Maria, si Juan at ang iba pang Maria. Nakatayo si Jesus sa krus, nakapako sa krus. Itong paninindigan, itong pagtayo, itong posture ni Maria, standing at the foot of the cross, ay mayroong malalim na pagpapakahulugan sa atin. Sino ba ang kayang tumayo sa paanan ng krus? Sino ba ang kayang manindigan sa oras ng pagdurusa, sa oras ng kahirapan? Minsan tayo, mga Kristiyano, dahil sa kababawan ng ating pananampalataya at kakulangan ng ating pagmamahal kay Jesus, kapag sa oras ng kagipitan, sa oras ng kahirapan, sa oras ng kawalan, nawawala na rin at tinatalikuran natin yung ating pananampalataya. Napipilitang gumawa ng masama, gumawa ng mali, o kaya naman ay isang tabi na lang yung pananampalataya o tuluyan ng iwanan. Mga kapatid, binibigyan tayo ng isang modelo sa araw na ito at yan ay walang iba kundi ang ating mahal na ina na si Maria na tumayo, nanindigan sa paanan ng krus. Yung salitang paninindigan, hindi lang ito pang lalaki. Kung titingnan nga natin sa kwento, walang paninindigan yung mga alagad ni Jesus. Iniwanan nila si Jesus, nagtago, nagsitakbuhan. At sino may mga paninindigan maliban kay Juan, na isa sa mga disipulo? Mga kababaihan. Sila yung matapang na ninindigan hanggang sa paanan ng krus, hanggang sa mailibing si Jesus. Kaya nga hanggang ngayon, kahit sa simbahan, makikita natin ang napakaraming presensya ng mga kababaihan. Bakit? Dahil ang mga kababaihang ito, si Maria ay mayroong malalim na pagmamahal. Tanging ang nagmamahal ng totoo ang kayang manindigan. At tanging ang nananampalatayang totoo ang kayang manindigan. Naniniwala si Maria sa pag-ibig. Naniniwala siyang hindi magagapi ng anuman ang pag-ibig. Kaya anuman ang mangyari sa buhay, si Maria ay kayang manindigan. At magpahanggang ngayon, maninindigan si Maria para sa atin. Narinig natin dito sa Gospel, yung misteryo ng simbahan. Sa paanong paraan? Makita natin kay Jesus nang siya'y nakabayubay sa krus at wala nang hininga. Sabi sa kwento, hindi binali ng kawal ang binti ni Jesus. Sa halip, nang makita nang siya'y patay, tinusok ng isang kawal ang dibdib ni Jesus. At may lumabas na dugo at tubig. Kung makikita natin itong tagpong ito, maalala natin ang kwento ng likhain ng Diyos si Eva. Pinatulog ng Diyos si Adan. At habang siya'y natutulog, kinuha ng Diyos ang isang tadyang ni Adan at ginawang babae. Makita natin, nilikha ng Diyos si Eva galing sa tagiliran sa tadyang ni Adan. At dito sa tagpong ito, ang ating Panginoong Jesus ay natutulog sa kamatayan, tinusok ang kanyang tagiliran at merong lumabas na tubig at dugo. Si Jesus ang bagong Adan. Sino ang bagong Eva? Yung lumabas sa tagiliran ni Jesus. Ano yon? Hindi tadyang, kundi tubig at dugo na sumisimbolo sa dalawang napakahalagang sakramento.
ang sakramento ng binyag na nire-represent ng tubig at ang sakramento ng Eucharistia na nire-represent ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag natin dito ay Sacraments of Initiation. At ano yung Sacrament of Initiations? Mga sakramento na kinakailangan natin para tayo maging miyembro ng simbahan ng mistikong katawan ni Jesus. It is through baptism and Eucharist that we become members of the church. So ang lumabas na giliran ni Jesus ay hindi si Eva, kundi ang simbahan, ang bagong Eva. Mga kapatid, ito yung misteryo ng simbahan, galing sa puso ni Jesus. Galing sa puso ng ating Panginoon. At makikita natin ng ating mahal na ina, ang ina ng simbahan, dahil siya ang ina ni Jesus. At ang simbahan ay nanggaling sa puso ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagpapatuloy natin ang ating pasasalamat sa Diyos dahil sa pagiging simbahan natin. At sana, pahalagahan po natin na tayo'y miyembro ng simbahan. Ang simbahan ay katawan ni Jesus, pamilya ni Jesus, pamilya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maging tulad nawa kami ng aming mahal na inang si Maria, na marunong manindigan dahil sa kanyang malalim na paniniwala sa pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.